Title of our sermon this morning is Strength in Every Situation. So, isa sa mga most loved and most popular verses in the entire Bible is Philippians 4 verse 13. Ano nakalagay dyan? Basahin nga natin. I can do all things through Christ who strengthens me. Alam niyo ba mga kapatid na yung misapplied itong verse na to? This is one of the most misapplied verse in the Bible. So, halimbawa, no, may mga taong ginagamit ito, no? Pero sa Bible po, mga kapatid, no, mayroong mga tao na ordinary strength. Halimbawa, kagaya nito, si Samson. Di ba? Si Samson, kilala natin, di ba? Na talagang grabe yung lakas ni Samson, na 1,000 tao, 1,000 lalaki ang katumbas ng lakas ni Samson. Okay? Now, meron namang isang karakter na hindi naman Bible character. Pero siguro familiar kayo dito. Si Bongsun. Oh. Kilala nyo ba yan? Sino ba hindi nakakilala dyan? Di ba, meron pang kamag-anak si Namsun. Mga kapatid, people with ordinary strength. Pero mga kapatid, no, it is one of the most misapplied verses in the Bible. Okay? Kasi nga, ginagamit ito ng iba para parang in order to accomplish their goal, in order to do extraordinary things in the world, so they claim this. Now, ano bang gustong ituro talaga sa atin ng Panginoon? So, ang konteksto po niyan, basahin na, is, I can do all things through Christ who strengthens me. So, tingnan niyo yung emphasis ko. I can do. Ano ibig sabihin niyang I can do na yan? Sa Greek po, ang tawag dyan ay isyo. Isyo. This verb conveys the idea of being strong or having the capacity to accomplish something. So, ano yung something na yan? It is a verb of empowerment, not just in a general sense, but in the ability to endure or overcome difficulties. So, ibig sabihin yan, yung I can do, kaya ko, mapaglalabanan ko to, magagawa ko. Ano yung magagawa mo? Magagawa mo na mapagtagumpayan lahat ng mga pagsubok dito sa buhay na ito. I can do. Okay? So, actually, yung do na yan, ang sabi ng iba, mas magandang ginamit dyan, I can bear. Kaya kong batahin. I can overcome. Kaya nga, misapplication ng Philippians 4:13, halimbawa, si Steph Curry, sino mahilig sa basketball? Siguro kilala yung Steph Curry, no? Isa sa pinakasikat, pinaka-superstar na basketball player. So, yung kanyang sapatos, no? I can do all things, no? Under Armour, no? May nakalagay doon na I can do all things. Ito namang isang, UFC player, superstar din, si John Jones, may nakatato naman sa kanyang dibdib na Philippians 4:13. Okay? So, ibig sabihin, misapplied itong Philippians 4:13 ni Steph Curry at saka ni John Jones kasi ginamit nila ito para si Steph Curry para maging matagumpay as a basketball player. Ito namang si John Jones para maging superstar, champion na UFC player. Misapplied, no, mga kapatid. Now, let us continue. Ang sabi ito, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ano yung all things naman na to? All things means, in Greek, is panta. This refers not to everything in a limitless sense, but to all kinds of situations. Lahat daw ng sitwasyon. So, Paul faced whether being in need or having plenty. So, the context of Philippians 4:13 is speaking of enduring various life circumstances. So, yung sinasabi dito na I can do all things, yung all things, all circumstances, all situations that are difficult. Okay? So, mag-isip ka na, ano ba yung mga mahirap na sitwasyon sa buhay mo? Ano ba yung mga sitwasyon sa buhay mo na talagang nakakaubos ng pasensya, parang talagang binabatak talaga yung faith mo? So, yan yung all things na yan. Okay? Now, let us continue. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. So, look at the emphasis. Through Christ who strengthens me.
So it means daw, yung Greek word na strengthens is endinamo. It means to empower. It refers to the Lord sharing His ability or power to accomplish all He grants faith for. Ibig sabihin, the power from God is being shared with us in order for us to accomplish, to overcome all the situations in our life. Isabihin yung kapangyarihan ng Diyos, ibinibigay sa atin para mapagtagumpayan natin lahat ng pagsubok dito sa buhay. Naintindihan natin? Hindi yung I can do all things. Kasi kung wala si Christ dyan, sa picture na yan, hindi mo masasabi na I can do all things or I can overcome all things or mapagtatagumpayan ko lahat ng bagay dahil magaling ako, mahusay ako, matalino ako, gwapo ako, popular ako, mayaman ako. Hindi. I can overcome all situations. I can overcome all trials, troubles, temptations, tribulations in this world because it is Christ who strengthens me. So, it is often used in the New Testament to speak of divine empowerment for believers. So, Paul is emphasizing that it is in Christ that this strength is found. Kaya nga, one of my favorite verses in the Bible is Ephesians chapter 6, verse 10. Ang sabi doon, be strong in the Lord and in His mighty power. Nai-apply ko po yan, spiritual and physical. Although, naintindihan naman ako ni Lord, pero alam po ninyo, there was a time na during pandemic, dahil, di ba, naka-online tayo, magpipreach na ako noon, mag-online na tayo, pero ang pakiramdam ko, hinang-hina ako. Sabi ko, Lord, parang hindi ko kaya mag-preach. Pinaalala sa akin ng Panginoon, itong Ephesians 6:10, be strong in the Lord and in His mighty power. Alam niyo, ni-recite ko ito 5 times continuously. Para akong sinaksakan ng steroids. Parang bigla talaga akong lumakas. Sabi ko, Lord, salamat po. Alam niyo, mga pagkapatid, every time I will feel like I am weak or parang nanghihina ako spiritually, physically, I claim Ephesians 6:10. Be strong in the Lord and in His mighty power. So, ibig sabihin, kaya nga, paano tayo magiging strong in the Lord? It is through His Word. Ulitin ko, you can only be strong in the Lord through His Word. Because you cannot be strong in the Lord if you do not know the Word of God. Naintindihan natin? Yan ang magpapalakas sa iyo yung promises ni Lord. Okay? The promises in the Word will make you strong in the Lord. Kaya nga sabi, be strong in the Lord and in His mighty power. The power of God through His Word will make you strong. Amen? Praise God. So, the source of strength. Yan. Let's go to the 3 major lessons. Okay, number 1, the source of strength is Christ alone. Ibig sabihin yan, the person of Christ, Jesus is the foundation of our faith and the fountain of our strength. Okay? So, ang nagpapalakas sa atin, si Christ, the person of Jesus Christ. Okay? Pangalawa, it is the power of Christ. Okay? His power enables us to rise above trials and tribulations. Una, the person of Christ, yung pagiging Diyos ni Kristo, yung persona ni Kristo. That is why, mga kapatid, we need to be Christ-centered. Jesus must occupy the very center of your heart, the very center of your life. Hindi pwedeng si Jesus, tatawagan mo lang kapag may kailangan ka. Hindi. Your life must revolve around the Lord Jesus Christ. Hindi ba kapag kayong, mayroong tao na mahal mo, di ba? Pagka mahal na mahal mo yung isang tao, lagi mong bukang bibig, ibinibida mo, di ba, sa mga kaibigan mo, di ba? Kapag mayroong taong sobrang malapit sa'yo, alam mo yung best friend ko, ganito. Alam mo yung yung asawa ko, ganito. Ilan sa inyo, yung mga asawa ninyo, ibinibida ninyo sa mga kaibigan ninyo, mga kabarkada ninyo. Alam mo yung asawa ko talagang, parang demonyo na katawan tao talaga ito yung asawa ko. Alam mo, nagtisisi niya ako, ba't siya napangasawa ko Dapat, yung asawa mo, alam mo, mabuti lang, napakapalad ko, yan ang naging asawa ko. Kasi kung hindi yan ang naging asawa ko, siguro walang mangyayari sa buhay ko. Hindi ba? So, kasi malalaman mo kung malalaman ng mga tao na mahal mo yung asawa mo pag lagi mong ibinibida yung asawa mo. Di ba? Pero pagka halimbawa, hindi man lang mabanggit yung asawa mo sa mga kaibigan mo, sabihin, wala.
Hindi mo mahal yan. Ano lang yan, ginagamit mo lang yan. Pero the person of Christ, kung mahal mo talaga si Christ, hindi ka mahihiyain na sabihin, ay, alam mo si Jesus, ano, laki nang naitulong sa akin. Mula nung sinuho ko yung buhay ko kay Christ, na laki nang nabago sa buhay. And then the power of Christ. Because if you're in love with Christ, the power of Christ will flow through you. Okay? And then, eto na, the provision of Christ. Ano yung provision? Yun yung tulong. Yun yung biyaya. Christ provides the spiritual resources necessary for us to face life's challenges. Okay? Yung person ni Christ, yun ang nagpapalakas sa atin, yun ang nagbibigay sa atin. The person of Christ provides the power of Christ in our lives. Okay? Kaya hindi, yung iba masyadong malungkutin, masyadong parang laging depressed, discouraged. It is because you are not utilizing the provision of Christ in your life. You are not utilizing the power of Christ in your life. Naunuhan niyo mga kapatid. So, mahalaga to eh. Kaya nga, yung Philippians 4:13, napakahalaga talaga niyan. When I was in college, lagi ko nire-recite yan. I can do all things through Christ who strengthens me. Lalo na kapag mag-e-exam ako, at alam ko, mahirap yung subject. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon. Kapag ang grade ko, prelim 4, midterm 4, Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon. Sasablay na naman po ako dito, Lord. Talaga, tulungan niyo po ako, Panginoon. Kasi nga, in times of trials and troubles and problems, you can count on the Lord Jesus Christ. So, in Christ alone, di ba? In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. So, ang ganda nung ang ganda nung lyrics, no? Hindi lang maganda yung boses ko. So, in Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Amen? Si Johnny Erickson Tada, bakit Tada? Kasi naging asawa niya si Ken Tada na isang Japanese. Si Johnny, she is a quadriplegic. Ano yung quadriplegic? So, yung daw quadriplegic, paralyzed from the neck down, she became quadriplegic after a diving accident at the age of 17 years old. She found purpose and power in Christ, leading a life of ministry despite her limitations. So, she had her radio ministry, counseling, Johnny and Friends, ang mga listeners niya, karamihan mga disabled at mga depressed and discouraged. I think until now, buhay pa rin yung Johnny and Friends na radio ministry ni Johnny Erickson. So, can you imagine na kung babasahin niyo yan, yung biography ni Johnny, dumating sa panahon na talagang gusto na niyang magpakamatay. Kasi nga, imagine, paralyzed ka from neck down, hindi ka makakilos, ikukilos mo lang ulo mo, ganun-ganun lang. Pero tinuruan siya ng Diyos na mag-drawing through her teeth. Ang dami niyang nagawa through her teeth. Hanggang sa unti-unti, yung paralysis niya, bumaba ng bumaba, hanggang waist down na lang yung kanyang paralysis. Naigagalaw na niya yung kanyang mga kamay. Pero naka-wheelchair pa rin. Hindi na talaga siya nakalakad. Pero napaka-faithful ng asawa niyang Japanese, si Ken Tada, na tinulungan hanggang ngayon, magkasama pa rin sila. So, makikita ninyo that Johnny found her purpose in Christ. She found her strength in her faith in the Lord. Naintindihan natin, no? Now, sa 2 Timothy 4:17, ang ganda ng sinabi ni Apostle Paul dito, basahin natin. But the Lord stood with me and gave me strength. Ano daw ibig sabihin nito? Paul's words emphasize God's sustaining presence even when others abandon him. Kasi yung mga kasama ni Paul, inabandon na siya because of trials, because of
persecution, natakot yung mga kasama niya, iniwanan siya. Pero sabi dito, pero hindi ako iniwanan ni Lord. The Lord stood with me and gave me strength. So, his faith allowed him to see his hardships as opportunities to fulfill his mission, trusting in God's power to protect and deliver him even in the face of severe danger. So, naranasan ni Paul na sa panahon ng pag-iisa, panahon ng pangungulila, ang Diyos ang tumulong sa kanya. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. So, this verse is often a reminder to believers that God's presence is constant, especially in times of trial and loneliness. So napakaganda nitong verse na to. Angkinin natin ito. But the Lord stood with me and gave me strength. Ibig sabihin, ang Diyos, hindi ako pinabayaan. Sinamahan ako ng Diyos at pinalakas niya ako. Ano yung context nito? It is in the context of persecution and abandonment. Now, second major lesson is the scope of strength. The scope of strength. Yung una, the source of strength, Christ alone. Pangalawa, the scope of strength, all circumstances. Ano ba yung circumstances sa Tagalog? Pangyayari, di ba? Yung mga pangyayari. Now, una, in prosperity. We need Christ's strength even in times of plenty or prosperity because success can lead to pride and self-reliance. Alam niyo, tandaan niyo sabihin ko it is more difficult to maintain your faith during prosperity than poverty. Ano ibig kong sabihin? Marami, kapag ka pinagpapala na ng Diyos, nakakalimot. Nako. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya ikaw, huwag kang makakalimot pag pinayaman ka ni Lord. Sige, sabihin mo, huwag kang makakalimot pag pinayaman ka ni Lord. Kasi alam nyo, maraming ganyan talaga. Nung una, hirap na hirap sa buhay. Sabi, Lord, tulungan niyo po ako, Lord. Sana po makatrabaho na ako, Lord. 50,000, Lord, ng sweldo. Lord, sana yung mga kliyente ko, Lord, ma-shoot ko yung deal. Lord, sana makaahon ako, Lord, sa business ko na to. Di pinakinggan ni Lord. Pumasenso naman. Naku, grabe. Dati, 500 a day lang ang sweldo. Ngayon, naku, kumikita 5,000 a day. Ang tanong, nasaan na ngayon? Kasi nga, busy-busy sa trabaho Kinalimutan si Lord. Naintindihan niyo ba? Ang daming ganyan. Napakaraming ganyan. Kaya nga, in prosperity, we need the strength of Christ. We need the strength of the Lord in order to overcome the temptation of prosperity. Tandaan ninyo mga kapatid, hindi kasalanan na mag-prosper, hindi kasalanan na yumaman. Pero pag hindi mo naingatan, yung kayamanan na yan, ilalayo ka sa Diyos. Naintindihan natin, etong masaklap niyan. Pag napalayo ka sa Diyos, sa palagay mo mananatili ang kayamanan? Hindi, babawiin ni Lord yan. Tandaan niyo itong sasabihin ko, ang Lord marunong magbigay, pero marunong ding bumawi si Lord. So, pangalawa, in poverty. All experienced hunger, need, and suffering, yet he knew he could persevere through Christ. So, sa panahon ng kahirapan, tandaan natin, sa panahon ng kahirapan, kagutuman, sa panahon ng pangangailangan, kailangan natin, mga kapatid, yung lakas na nanggagaling sa Panginoon. Okay? So, we need the strength of the Lord in times of poverty, in times of hunger, need, and suffering. Okay? Hindi ko na patataasin ng kamay. Pero ilan sa atin dito siguro, nakakaranas tayo ng kahirapan. Yung mga estudyante, minsan wala kayong baon, pumapasok kayo, naglalakad kayo. Okay? Kailangan nyo ng strength of God. Naintindihan ko kayo. Kasi ako nga, alam niyo yung kwento ko, no, maiiyak ang kalabaw. Naglalakad lang ako mula Monumento hanggang UE, Caloocan. From UE, Caloocan, papuntang Monumento para lang makagraduate ako doon sa course ko na engineering. Pero sabi ko, Lord, hindi habang panahon maglalakad ako. At biniyaan ako ng Panginoon. Before graduation, may naghihintay ng trabaho sa akin. Hanggang sa, talaga, hindi ako nawala ng trabaho. Ako nga ang nagre-resign sa trabaho. Ako ang tumatanggi sa trabaho. So mga kapatid, tandaan ninyo na God will be your strength. Yung kahirapan, panandalian lang yan, no? Panandalian lang yan. Darating ang panahon, pagpapalain ka rin ng Diyos kung ikaw mananatili kang tapat. Amen? Amen. Tandaan mo yung Matthew 6:33. Palakpakan natin, sige Panginoon. Okay. Ano nakalagay sa Matthew 6:33?
Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Unahin mo ang kaharian ng Diyos, ang paggawa ng katuwiran, at ang sabi ng Panginoon, pag ginawa mo yan, lahat ng bagay idadagdag sa iyo. Alam nyo, isa yan sa paborito. That is my life verse, Matthew 6:33. Ano yung premise? Ano yung premise? Premise means condition. Sabi niyan, seek first the kingdom of God and His righteousness. Unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng kanyang paggawa ng katwiran. That's the premise. What's the promise? And all these things will be added unto you. Naintindihan natin? Ang marami sa atin, gusto natin agad yung promise, wala yung premise. Unahin mo muna yung premise, dito condition, and then you will receive the promise. Naintindihan natin? Okay? Now, pangatlo, the circumstance, in pressure. Life's pressures, whether relational, emotional, or physical, are no match for Christ's empowering presence. What pressure are you experiencing right now? Pressure in the family, pressure in business, pressure in what? In relationships, pressure in career, pressure in your studies, pressure in your health. What kind of pressure do you experience right now? Ang sabi ng Panginoon, again, Philippians 4:13, I can overcome all things, all circumstances, because of Christ who strengthens me. Amen? I'm sure most of you know Mother Teresa. Si Mother Teresa, she worked tirelessly with the poor and dying in the slums of Calcutta in India and lived a life of simplicity and service. Despite often feeling emotionally and spiritually drained, she found her contentment and strength in her relationship with Christ, stating, ganda nung sinabi niya, I am but a pencil in the hand of God. Wow! Sa kanya ko lang narinig to Ako ay isang lapis lang sa kamay ng Diyos. Tingnan ninyo, lapis? Ano yung sabihin ng lapis? Kasi yung lapis, useless yan powerless yan unless a hand will take that pencil and use it in writing. Hindi ba? Kasi sinasabi ni Mother Teresa, I'm just a pencil in the hand of God. Ano yung sabihin nun? Bahala ang Diyos sa akin. Kung anong gusto niyang gawin, kung ano yung gustong isulat sa pamamagitan ko, then she can use me. Sana ganun din tayo, no? Lord, I'm just a pencil. Okay? I'm just a pencil in your hand. Bakit kaya pencil at hindi ballpen, ano? Bakit pencil, hindi ballpen? Kasi daw yung pencil nabubura. Yung ballpen, hindi nabubura. So, let us, sabihin natin, Lord, kagaya ni Mother Teresa, use me. Kahit Lord, I'm just a pentel pen in your hand. I'm just a chalk in your hand. I'm just a marker in your hand. O, medyo gawin mong sosyal. I'm just a parker, Lord, in your hand. Use me, Lord, for the glory of your name. Hindi ba mas maganda yung gano'n, di ba? Gamitin niyo po ako, Panginoon. Gamitin niyo po ako kung ano po ang gusto ninyo na paano niyo ako gamitin. Okay? Alam niyo, pagka ganyan ang puso ninyo, naku, sasabihin ba ni Lord, hala, yan ang pinakamalaking pagkakamali mo. Yung magpagamit ka sa akin. Meron bang gano'n? Yung ba mga anak, pag sinabi sa magulang, ma, pa, mula po ngayon, kung ano pong gusto nyo, gagawin ko na. Sasabihin ba ng magulang, hala! Yan ang pinakamalaki mong pagkakamali. Alika rito, matadyakan kita. Di ba sabihin ng magulang, anak, pinapaiyak mo na bang kami? Ano bang nakain mo? Di ba? Parang sabihin ng mga magulang, nak, apakabait mo naman, saka ba uma-attend? Yan ba nagawa sa'yo ng crossword? Isama mo nga kami dyan. Hindi ba? I am just a pencil in the hand of God. Pangatlo, the sustaining strength is contentment in Christ. Okay? The secret of contentment. Now, Paul learned contentment as a spiritual discipline. Contentment doesn't come from circumstances, but from knowing that Christ is enough. Totoo naman, di ba? Contentment does not come from circumstances. It comes from knowing that Christ is our strength. Ito, di ba lagi nyo narinig sa akin, what's the difference between happiness and joy? Happiness, the root word is hap, means chance. So, circumstance. So, the reason why, if you say, I'm happy because the circumstances in my life are favorable to me. Sinagot ako nung nililigawan ko, kasusweldo ko lang, binigyan ako ng increase, meron akong 14th month pay. Di ba? Nabili ko yung dream shoes ko, nakagraduate ako, wow, cum laude ako. Siyempre, you're happy, di ba?
Paano kung halimbawa, yung inaasam-asam mo, hindi ka naging cum laude, nakagraduate ka nga pero hindi ka cum laude. Okay? Yung sapatos na gusto mong bilhin, hindi yung Nike ang nabili mo, Bantex yung nabili mo. O kaya sabihin natin, yung nililigawan mo, hindi ka sinagot. So, can you still be happy? Now, you can still be joyful. Joyful means it is a gift from God that despite of the circumstances, you can still have joy in your heart. Naintindihan niyo ba? Pwede ka pa rin nakangiti. Kagaya nung halimbawa, namatay ang nanay ko noong 1983. Biglang-bigla, hypertension, heart attack at the age of 43. Ako noon, 17 years old ako. So kami magkakapatid, nung namatay ang nanay ko, ang kuya ko, 18 years old, ako 17, then yung kapatid ko, 16, si Christy, 6 years old lang yan. Pero kami magkakapatid, hindi kami nakitaan nung para kami pinagsakluban ng langit at lupa. Nakakangiti pa rin kami. Ang sabi nga ng tatay ko, ano ba kayo? Namatayan na ang nanay nyo, nakatawa pa kayo. Ako yung palasagot. Sabi ko, tay, hindi po kami natutuwa na namatay ang nanay. Kaya po kami nakakangiti kasi si Lord po ang nagpapasaya sa puso namin. O, tumahimik na ang tatay ko. So, kaya mga kapatid, no, you can still be joyful even in spite of the circumstances, the bad circumstances in your life. Why? Because joy is a gift from God. Tandaan nyo to, Nehemiah chapter 8 verse 10. The joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is your strength. Nehemiah chapter 8 verse 10. Now, next is the stability of contentment. Contentment in Christ brings stability in an unstable world. When Christ is your rock, external situations cannot shake you. So, ang pinangahawakan mo talaga si Christ, no? Because sabi doon, I can do all things through Christ who strengthens me. So, ang pinangahawakan mo, the anchor of your hope. Ano yung anchor sa Tagalog? Yung angkla ng buhay mo. It is not the world, but it is the Lord. Amen? Kasi if you will look at the world, kaguluhan, di ba? Gera na, pwede na mag-World War III. Di ba? Tingnan yung nangyayari sa Iran, sa Israel, sa Lebanon, sa Syria. Talagang ako kinakabahan ako na pwede nang mag-World War III. Pero, ang pinangahawakan ko, the reason why I am still in peace in my heart, because I know that the Lord holds everything. The anchor of my hope is the Lord Jesus Christ. The Lord, not the world. Whatever happens in the world, if my faith is in the Lord, then I will still be stable. Because I know that the Lord is the one who created the heavens and the earth. Whatever happens in this world, I know that God will take care of me. Naintindihan natin? Then, the satisfaction of contentment. True satisfaction comes when Christ is our source. We stop striving for more, knowing that we already have everything in Christ. So, ibig sabihin, hindi ko sinasabi, mga kapatid, listen don't get me wrong. Hindi ibig sabihin na kapag ikaw may kontento ka kay Lord, hindi ka na mag-a-aspire ka na mga ngarap na magpayaman, hindi ka na mga ngarap na maging successful. Hindi. Ibig sabihin, if you are contented in the Lord, ibig sabihin ng contented, you are satisfied with your life. Na hindi ka na naiinggit dun sa mga kung ano yung meron sila. Naintindihan niyo? Because if you are contented, you are satisfied with what the Lord has given you. You are not jealous or envious of what others have. Naintindihan natin? If you are contented and satisfied, you know how to celebrate what God has given you. You are so thankful that what the Lord has given you. Now, that doesn't mean that it will stop you from aiming higher. Naintindihan natin? Pero, kumbaga, ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng desire to aim for more in order to glorify God for more. Naintindihan natin, di ba, yung mga estudyante, sabihin natin, I'm satisfied with the Lord, I'm contented with the Lord, but Lord, pwede po ba, gusto ko po mag-graduate ng magna cum laude, summa cum laude? Kasi I want to glorify you. Gusto ko pong patunayan sa mga klase ko na kapag merong Kristo sa puso, pwedeng maging cum laude. Alam niyo kapag ka mga estudyante matatalino, nako, ang daling mag-share ng gospel. Siyempre, halimbawa, cum laude ka o number 1 ka sa klase, sabihin mo sa mga klase, sandali, mag-exam na tayo. Tuturan ko kayo, pero makinig muna kayo. I-share ko muna sa inyo, John 3:16. Siyempre, makikinig yan. Bakit? Ikaw ang pinakamatalino sa klase.
So mga kapatid, you must be satisfied. Alam mo, pagka wala kang contentment sa buhay, magulo kung saan-saan ka nakakarating Nakakagawa ka ng mga kasamaan, nakakasira ka ng buhay ng may buhay. Because you are not contented with God has given to you. Tingnan niyo yung mga taong diskontento sa buhay, walang peace of mind. Magulo ang pamilya, magulo ang buhay. Why? Because they are not contented with what God has given them. Naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo? Tingnan nyo, mapag-aralan nyo yung buhay ng mga sikat na tao. Aralin nyo yung mga buhay nila. Makikita nyo, mahiyaman nga. Pero, malalaman ninyo, even kahit si Jim Carrey, di ba? Sabi ni Jim Carrey, na kasi na-born again si Jim Carrey. Ang sabi ni Jim Carrey, I have had everything. Naranasan ko lahat. Billionaire, multimillionaire. Pero sabi niya, I have found out that all these luxuries in life are nothing. It didn't give me peace and contentment. Kailan natagpuan ni Jim Carrey yung contentment? When he surrendered his life to Jesus Christ. Kaya ngayon si Jim Carrey, puro Christ na Talagang very vocal si Jim Carrey in sharing his faith. Kasi sabi niya, I have found that riches cannot give you contentment, peace, and satisfaction in life. Only Christ has given me contentment and peace in life. So, ang sabi dito sa Matthew 16:25-27, sabi dito, basahin natin, 1, 2, 3, For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what profit is it for a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Alam nyo, this is one of my favorite verses in life. Bakit ang sabi dito? Siya na naghahanap ng kanyang buhay. Gustong iligtas yung kanyang buhay. Mawawalan nito. Ang talinghaga ito. Ano ibig sabihin to? Kapag inuuna mo yung gusto mo, inuuna mo yung sarili mo, sakim ka, masyado kang napaka-materialistic mo, napaka-worldly mo. Ang sabi dito, you will lose your life. But whoever loses his life for my sake will find it. Kung sino man naglilingkod sa akin at inuuna ako, matatagpuan niya yung buhay na hinahanap. Naintindihan natin? This is the paradox of life. Naintindihan ninyo? Kung inuuna mo yung buhay mo, puro kamunduhan, puro pera, puro mga materialismo ang inuuna mo, I'm telling you, tatanda ka nang wala kang pinagtatandaan. You will be full of regrets. Pero kung inuuna mo ang Panginoon, ang sabi sa Matthew 6:33, let me repeat it again. Ang sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Totoo yan, mga kapatid. Totoo yan, Matthew 6:33. Ang sabi dito, for what profit is it to a man? Anong mapapakinabangan ng isang tao? Makuha man niya ang buong mundo. Maiwala naman niya ang kanyang kaluluwa. What will a man give in exchange for his soul? Ano ang kayang ipalit ng tao sa kanyang kaluluwa? Mayaman ka nga dito sa lupa, milyonaryo ka nga dito sa lupa, sa impyerno naman ang punta mo. Naintindihan natin. Aanhin mo yung kayamanan, hindi mo madadala sa impyerno. Hindi bali ng ordinaryo ka dito sa lupa, sigurado naman sa langit ka pupunta. And you will enjoy riches beyond imagination when you go to heaven. Okay? So, wow. No? Mga kapatid, in life application, ang sabi sa today's English version ng Philippians 4:13, I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives me. All conditions. Ang ganda ng translation, di ba? So, let us go back to New King James Version. I can do, or you can replace the word do with bear. Sabihin ng bear, batahin, pasanin, overcome, mapagtagumpayan, all things, parenthesis, through Christ who strengthens me. So, the three attributes of God that we can find in this verse. Ano yung attribute? Katangian. Una, God's sufficiency. God meets every need, not necessarily by changing circumstances, but by supplying us with His provisions in those situations. Ano yung sufficiency? Pagiging sapat ng Diyos. Yung kasapatan ng Diyos, yun ang magsusupply ng ating pangailangan sa panahon na tayo ay nasa kagipitan. Pangalawa, God's empowerment. Ano yung empowerment? Pagpapalakas ng Diyos. He gives believers the inner strength to endure and overcome trials through Christ. We can overcome.
Okay? You can overcome through Christ. Why? Because He is the one who will give you the power to overcome all your trials. Okay? Pangatlo, God's faithfulness. God's continual faithfulness despite troubles, temptations, and trials. He will never leave us nor forsake us. Yung katapatan ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos, hindi ka iiwanan ng Diyos dahil ang Diyos ay tapat. Iiwanan ka ng lahat ng tao, pero ang Diyos hindi ka iiwanan. Why? Because He is a faithful God. Amen? Praise God. Now, the story of Job. Let me end with the story of Job. Ang sabi dito, no, si Job, alam niyo, sabi ni Satanas, lumapit kay Lord. Sabi niya, nakita mo ba yung si Job? Ano yan? Kaya lang naglilingkod sa iyo yan. Kasi ano yan pinagpapala mo Nako, alisan mo ng pagpapala yan, kundi isumpa ka niyan. Ang sabi ni God, okay, sige. Sige, iparusahan mo, pero huwag mong gagalawin yung katawan. So, namatay yung mga anak ni Job. No? Nawala yung kayamanan ni Job kasi siya yung pinakamayaman ng panahon na yon. So, pero ang sabi ni Job, naked I came from my mother's womb, naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. So, napahiya si Satanas. Sabi, ako'y hubad na lumabas sa sinapupunan ng nanay ko, at ako'y luwad na babalik. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang bumawi, pagpalain ang pangalan ng Diyos. Pahiya si Satanas. Sabi ni Satanas, kasi hindi mo pinagalaw yung katawan sabi ni Lord, sige, galawin mo, pero kung papatayin. So, may limit pa rin si Lord, no? Si Lord pa rin nasusunod. Ginawa, nagkaroon ng ng mga bukol, mga pigsa sa buong katawan. Ano sabi ni Job? 13:15. Though he slay me, yet I will trust him. Kahit patayin niya ako, magtitiwala pa rin ako sa kanya. Pahiya na naman si Satanas. At anong nangyari? Yung katapus-tapusan. Job 42, verse 10. Ang sabi pa nga nung asawa ni Job sa kanya, sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na rin. Grabe, no? Yung asawa na mukhang demonyo. Kaya nga sabi ni Job dito, Job 13:15, kahit patayin ako ng Diyos, siya pa rin ang pagtitiwalaan ko. Grabe yung faith. What happened? Pagsubok lang pala ni Lord yon. At tingnan niyo, Job 42 verse 10, basahin natin. And the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Bakit? Pati yung mga kaibigan niya, ikaw kasi dahil mo kasalanan, Job, kaya ka nagkaganyan, magsisi ka ng mga kasalanan mo. So, imbis na maging comforter, naging talagang mga accuser, yung mga kaibigan. Kaya nagalit ang Diyos sa tatlong kaibigan. Ang sabi ng Panginoon, papatayin ko yung mga kaibigan mo, ha? Ang sabi ng Panginoon, ipag-pray mo para di ko patayin. So, ang ginawa, pinag-pray niyan ni Job, yung mga kaibigan. And after he prayed for his friends, tingnan ninyo, indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. Kung ano yung nawala kay Job, pinalitan ng Diyos ng doble. Kung sakali makaranas ka ng mga pagsubok at mga problema sa buhay, mapapahiya ang demonyo sa iyo. Sasabihin ng demonyo kay Lord, kaya mo naman pinagpapala ito kasi, kaya naman nagmamahal sa iyo to kasi pinagpapala mo Kaya naman naglilingkod sa iyo kasi pinagpapala mo Alisin mo lahat ng blessing niya, kundi isumpa ka niya. Pero alam nyo, kaya pumayag si Lord, makipagpustahan kay Satanas sa buhay ni Job. Kasi alam ni Lord, mananalo siya At ikaw, kung makikipagpustahan si Lord sa iyo, kaya may mga pagsubok ka, kasi pinayagan ni Lord, dahil alam niya, mananalo siya sa iyo. Alam ni Lord, hindi siya matatalo kay Satanas. Kasi alam na niya yung simula at katapusan, alam na ni Lord yun Si Satanas, hindi niya alam yon. Kaya mga kapatid, kung dumaranas ka man o bigat na pagsubok ngayon, sa isang banda, be joyful. Why? Ang laki ng tiwala ni Lord sa iyo. Believe na believe si Lord sa iyo. Ito ang tandaan mo. The greater the persecution, the greater the promotion. Kung gaano kabigat yung pagsubok, ganun din kalaki yung pag-aangat ng Diyos sa iyo. Kaya po ako, mga kapatid, mabigat yung pagsubok na pinagdadaanan namin pamilya ngayon. Pero in a way, nang usapan Diyos sa akin, mapagtatagumpayan niyo yan. Pag napagtagumpayan mo yan, lahat ng pangarap mo sa ministry, matutupad. Yun ang nagbigay ng hope sa akin, kahit napakabigat ng pinagdadaanan namin ngayon. So, in 2 Corinthians 12:9-10, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Ang sabi ni Paul,
the grace of God is sufficient for me. For my power, yung lakas ko, it is made perfect in times of weaknesses. Ano yung paradox na naman ito eh. Ibig sabihin, sinasabi ni Paul, kung kailan ako mahina, doon ako malakas. Paano kaya yon? Ito ibig sabihin yan. Sa panahon na ako'y nangihina dahil sa mga problema at mga pagsubok, doon ko nararanasan yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya sinabi ni Paul, when I am weak, then I am strong. Why? Because Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Let's pray, let us pray. Hallelujah. Alam ko how while our eyes are closed, alam ko meron sa inyo dito, meron kayong mabigat na pagsubok na pinagdadaanan. Hindi ko man kayo kilala, pero kilala kayo ng Diyos. And I know that Philippians 4:13 is for you.